magagalit kami. Tapos tatanungin nyo kami, anong problema mo? Tapos sasabihin namin, wala. Huwag kayong maniwala. Tandaan na mga babae ay parang adobo. Hindi kumpleto pag walang tuyo. Uy, meron ako natutunan sa radyo. Yan. Para malaman daw po yung tunay na edad. May dalawang kamay mo on your chest. Bibilangan kita kasi may katumbas ito. May mga ganun eh. Yung edad mo 40 na, pero yung katawan mo, tingnan natin kung gaano na siya katanda. Okay. Ano na naman niya? Social experiment. Kung may ginagawa po kayo, itigil nyo muna. Tigil nyo muna. Pag sinabi ng boss nyo, ba't hindi ka gumagawa ng report? May pinapagwapo si Chuper. Yung dalawang kamay mo on your chest. You stand on one leg. Bibilangan kita kasi may katumbas ito. Kapag ako'y umabot ng 30 seconds, ang katawan mo ay pang 30 years old. Kapag 5 seconds lang to. Alam na talaga. Patunayan ko sa yung bata ako. Teka lang. 1, 2, 3. 12 seconds later. Ayaw magpaano. 13. Oh, mukhang hindi operada. 28, 29, 30. Ano, naniniwala ka naman bata ako, hindi lang batang isip. Oo, naniniwala nga ako na ang exercise na ito ay ako lang ang may kagagawan. Napatunayan ko na exercise na ito ay para sa mga uto-uto. Oo. Napatunayan ko talaga kung bakit hanggang ngayon minsan nasa-scam pa din ako. Kasi edad mong 45, kaya ka pang utuin. Nauuto pa talaga ako. Anong kailangan kong gawin? Uy, meron ako natutunan sa radyo. Yan. Paraan daw para malaman kung ano daw yung edad ng katawan mo. Hindi kasi may ganun talaga, di ba? May mga ganun mga test. Ano yung alam mo? Ganito ang gawin mo, partner. Nagagalit talaga yung utak ko, partner, pag ako yung tagabayad. Wala tayong pera, uy! Buti nga nag-date tayo eh. Ano bang mga pwedeng mga tipid tips? Huwag magjowa. Magastos ang magkaroon ng jowa. Correct. Or di naman kayo huwag magjowa ng magastos. Hindi na mag-order ng panser. Malakas siya kahit walang panser. Dapat magkaroon ng pakiramdam. Huwag na yung order pa ng soft drinks. O order pa ng mango shake. Kala mo naman makinis. Pag ako yung tagabayad tapos may mag-order ng shake, talaga, hindi ka na nakontento doon sa sisig. Kailangan nakashake ka. Ganon. Ano nasa resort? At mas malaki yung presyo ng shake minsan na kaysa doon sa main course mo. At di ka makinis, huwag ka mag-mango shake. Ano naman to, magbubuko shake pa? Tinatanong pa, fresh pa ba yung buko? Kaya red po ba o green? May mga ganyan-ganyan ka pa? Wala tayong pera, uy! Huwag ka na magtanong kung red o green mango shake. Huwag kang mag-mango shake. Tubig-tubig lang tayo. Tubig-tubig lang. Malaking tipid yun. Buti nga nag-date tayo eh. Wala pong murang mango shake. Pwede mango ice candy. Pwede. Bukod sa ulam, gusto may gulay pa. Dapat may gulay tayo. Nagagalit talaga yung utak ko pag ako yung tagabayad. So sa bahay na mo, walang gulay. Ito pa malupit. Pagkatapos kumain, na syempre, magde-dessert pa. Check mo kung may leche flan sila. Kaya nga, tapos ayaw pa na mag-share. Gusto isa-isa. O kaya magjowa ka ng hindi kuripot. May hyperacidity ka na kaso soft drinks, okay lang. Mahirap kang pautangin ha. Mga plastic kayo. Nag-unfollow ako. Alam naman lagi sumama ang loob mo, di ba? Nasampal ako ng slide. Nakakainis. Kaya kulang ang pera kasi ang mahal na ng mga gulay. Gusto ko na adobong sitaw. Hindi ka ba nakapag-adobong sitaw? Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi parang 15 pesos, 3 piraso. Sabi ko, totoo ba? Lubid ba yan? Nakakalarkay. Pwede ba magbaging dyan? Matibay ba yan? Lilipas din po ito, promise. Pag hindi na po kami lipas sa gutom, promise. Kaya yung nagsasabi na hindi nila kailangan ng pera ngayong araw na to. Ay nako, mga plastic kayo. Kapag kaganito kulang yung pera namin, mainit ang ulo namin. Alam mo, pinagtataka ko talaga, partner. Bakit ganun, no? Ang dali-dali para sa atin umipon ng sama ng loob pero wala makapag-ipon ng pera. Nakakainis! Ang weird! Ba't ganon? Ang dali natin umipon ng chismis. Ang dali natin umipon ng libag. What? Ayoko nga yun eh. Pero bakit naiipon pa rin? Ay, kaya nga eh. Baka naman may tip kayo dyan. Alaman sa buhay. Ay, hindi, partner. Huwag na yung tips. Baka naman may pera kayo dyan. Okay na nga sa akin, partner, ang 10% basta totoo. Kung may ugali ka, mahirap kang pahiramin ng pera. Totoo. Mahirap kang pautangin. Hindi ka pa mabait. Mahirap kang pautangin, ha? Ay, magugutom ka. Mamamatay kang dilat ang mata. Hindi ka share ng ulam ngayon, di ba? Meron nga akong napasukan na isang mommy group. Nagtanong sila, magkano ba dapat yung combined income ng pamilya para masustain ang life sa Pilipinas na komportable? So, ang sagot ng mga tao doon, dapat ang combined income na mga 150 to 250,000. Ayun, nag-unfollow ako sa mommy group. Para hindi sumama yung loob ko, nag-unfollow ako dun sa mommy group. Alam naman lagi sumama ang loob mo, di ba? Nasampal ako ng slide. Saan ko hahanapin yung 250,000? Bye-bye!
Kayo na lang mga nakaluluwag-luwag sa buhay mag-uusap. Babalik ako sa mga hampas lupa friends ko. Charot. Kung gusto mo maghiwalay na tayo, ganyan. Huwag po kayo maniwala. Tandaan na mga babae ay parang adobo. Hindi kumpleto pag walang kapag ka sinabi namin, kunyari na di ba minsan magagalit kami, tas tatanungin nyo kami, anong problema mo? Tas sasabihin namin, wala. Huwag kayong maniwala. Yun lang naman yun. Huwag kayong maniwala. Maglambing ka pa ng kaunti. Kasi nagpapapilit lang yan. Kung gusto mo maghiwalay na tayo, ganyan. Huwag po kayo maniwala. Tandaan na mga babae ay parang adobo. Hindi kumpleto pag walang tuyo. Huwag mong patulan, please. Tip mula sa babaeng may hormonal imbalance. Alam ko yung mga sapak, saltik, at kung paano tumakbo ang utak ng isang babae. Maniwala. Ang mga babae minsan kasi parang gusto lang namin na yung maramdaman namin that we are important. May mga ganong keme. Alam mo yan, yung parang, am I still relevant? Mga ganong Channeline boom boom. Diba? Kamahal-mahal pa ba ako? Mga ganong kemerot. Intindihin nyo lang din na minsan talaga may ganon. May ganon talagang eksena. Pero mahal naman namin kayo. Tambay, konting trabaho. Sumusweldo sila noon. 7 hours chismis. Pagdating ng kinsenas, may sweldo. Hindi na talaga mag-abot talaga. Nakakabaliw po talaga. Sawang-sawa na po kasi talaga ako sa kahirapan dito sa Pilipinas. Papaano po ba yayaman? Talagang sa ibang bansa po ba talaga ang solusyon sa pagyaman? Sana naman lumangoy ako sa pera. Iba pa rin naman dito sa Pilipinas. Nandito yung pamilya. Sa ibang bansa, trabaho talaga sila. Sabi nga ng iba natin mga kaibigan ng galing ibang bansa, para silang robot. Trabaho. Yun yung alam nilang lengguwahe. Tama. Kapag nasa Pilipinas ka, hindi eh. Diba, tambay. Konting trabaho. Chismis. Trabaho ng konti. Balik sa chismis. Trabaho ulit, diba? Pero, meron ba sila nun? Hindi lang yun. Partner, sumusweldo sila nun. Daming ganyan. Chismis sa office, diba? 7 hours chismis. 1 hour work. Pagdating ng kinsenas, may sweldo. Diba? Kaya piliin mo na Pilipinas. Palagising bangon! Pero alam mo, partner, dito sa Pilipinas, medyo mahal na rin eh. Saan kaya napunta yung 13th month ko? Saan kaya napunta yung sweldo ko? Gas na lang eh. Lalo yung babatayo, gas na lang. Correct. Sinabi pa lang ng boss yung posibilidad na magkaroon ka ng 5,000 na bonus. Di ba dumadating yung 5,000 na gastos mo na siya sa utak mo? Meron ka ng tinex. May minessage ka na, uy! Correct. Pa-reserve mo nga ako. Pa-reserve mo nga ako. Hindi pa dumadating ha. Ano yung operative word o keyword? Anong sinabi ng boss? May posibilidad. Hindi pa tayo sigurado. Pero ikaw, hindi pa nakakarating sa iyo yung pera, nagastos mo na. Hindi na talaga mag-abot talaga. Nakakabaliw po talaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.